Okay, good day, M. Esperanto Driving Institute. We're very lucky and fortunate to have our visitor today sa ato ang Driving Institute. Ang amuang training consultant, Sir Asi, is retired SPO3 Alon Asi. Sir, good day. Good afternoon to everybody. What do you think to be the first priority to go in case all of them are in an emergency situation? Okay, so yung sinabi ni Sir Asi patungkol doon sa tanong sa post natin kagabi, no, kung sino ang mauuna po sa apat, fire truck, ambulance, police car o presidential car kung nagpang-abot sila sa intersection. Okay, i-explain po yan ngayon ni Sir Asi sa atin mga kapatid para meron po tayong additional na kaalaman patungkol po dito. Sir As, ano po yung explanation dito? Actually, the first to pass in that situation is the fire truck, because fire truck is the first and foremost to be the one kaysa presidential. Ang presidential car manggod heavily guarded na, while on the fire truck side, the fire truck their mission is to save lives and property. Yes. Delay, a matter of delay, talagang mag-create ng habok sa isang lugar. While the police car and police car could stop, while the ambulance, once the ambulance is running, they have all the equipment with the ambulance. Wow. They have the lifesaver, they have the nurse, everything they need in an emergency. So nandun na lahat sa ambulance. So na sure talaga na makakaabot ng buhay yung ating pasyente. Yung pasyente. Kasi ambulance may sariling kwan yan. So yung presidente naman po, sir? Presidente naman na heavily guarded naman yan. At least kasi as member of the MCRC before, pag nag-escort ako ng VIP, dapat ang priority namin is the VIP. However, pag nag-encuentro kami ng fire truck, nag-bigiboy kami, pinapauna namin ng fire truck. Because their mission is very important. Yes. Okay guys, coming from the mouth of a former HPG Highway Patrol Group, and also he escorted VIPs before. So yun yung napakaklarong explanation ni Sir Asi patungkol po dyan sa picture na pinost natin kagabi. And Sir Asi, kahapon may nangyaring vehicular accident din sa Mayar Castillo. So nakita mo ba yung video? So yung video po ay may isang tricycle na ganyan, going straight siya, may babae na nag-video, and then may nag-overtake sa tricycle, but malayo pa yung tricycle na yon, yung isa pave way na. Nagpunta na siya sa pinaka shoulder of the road kasi narinig niya na may incoming na four wheels na yung fire truck, no? Incoming na yung fire truck. So narinig niya, gumilid siya, no? Sa pagilid niya, nag-overtake yung isang tricycle. Pag overtake ng isang tricycle, sir, as nabangga siya ng fire truck. So pag bangga ng fire truck, ang nangyari, yung tricycle tumilapon doon sa sidewalk. At merong mga pasahero, kasali yung driver, nagtamo ng mga minor injuries. So sir, as kung ganun po ang nangyari, may liability ba po ba yung ating fire truck driver? Actually, they are not liable kasi emergency cases yan. Basta naka-siren ng kwan ang fire truck natin, automatically everybody must have to give way to emergency vehicle. Anything na basta mag-siren, give way to emergency vehicle. Now, since itong mga tricycle, they are not also allowed to traverse this national highway. Kasi ang boulevard na yan, national highway yan, classified as national highway before. Kaya they can cross the national highway but not to traverse negotiate the national highway. Pero Sir As, di ba mayroong mga injury, no, mga pasahero? Sino ngayon ang magpapagamot doon sa mga pasahero? Ang mag-assist na lang ang fire sa fire department. Mag-assist lang yan sila. So mag-assist sila kasi yung nakabangga, sir, is I think sa isang barangay, no? Barangay, mga kwan yan. Also, automatically, i-endorse naman nila sa SPMC yan. So, kasi meron naman tayong link up. So may assistance pa rin. Yeah. Pero sir, what about yung driver, sir?
for example, dumating yung police investigator, pwede po bang ma-issuehan nyo ng TOP or citation ticket yung driver ng tricycle? Automatic yan, impoundable offense yan. Impoundable offense. I-pound talaga yung unit. Dapat ma-impound ang unit. Kasi ganun mga kwan, further investigation to be conducted on the ground. Bakit nagkaroon ng ganun? Bakit sumalubo, nag-counter kwan sa na alam niya emergency vehicle ang kwento niya. Kaya nga mahirap sa mga katulad ng mga ayun sa mga kanto-kanto. Fire hydrant. Ay, mga fire hydrant. Pag once na anything na magsagabal sa fire hydrant, o mag-block. Mag-block mo yung fire hydrant na yan, automatically, kahit anong sasakyan yan, sisirain ng fire department. Because para the only access. That is the only access they have na makakuha sila ng tubig. Kaya na-install yan yan. At least all motor vehicles should have to 4 meters before and after. Yan ang dapat ang ruling talaga. So, may liability talaga yung tricycle. Pwede siyang mahuli. May liability yung tricycle kasi emergency vehicle yun. Okay. So, mga kapatid, yun po, no? Klarong-klaro. Galing kang Sir Asi, former member of HPG and currently nasa CTTMO si Sir. Yun na po. So Sir, ano po yung maipapayo mo, mabibigay mong payo para sa lahat ng motorista just in case na narinig na nila na malayo pa may narinig na silang siren, which either ambulance ba yan o fire truck? Ano ba yung mga automatically, basta kasi ang ruling dyan sa daan is once you hear a siren, you have to give way. Pero tingnan mo naman yung pag-give way mo kung wala kang mabangga, ma-side swipe na sasakyan. Kung may ma-side swipe ka, stay put ka na lang. Okay. Let the fire truck locate where to pass. Bahala na sila maghanap ng madaanan nila na hindi rin makasagabal sila sa daan. Okay. Kasi pwede naman sila mag-counterflow. They are authorized to counterflow. Yan ang advantage ng emergency vehicle na naka-siren. Okay, so sir, so doon na po tayo sa mga emergency vehicle kasi emergency. They're exempted to any liabilities when a vehicular accident occur on that particular event. But sir, paano naman itong mga private vehicle? For example, na may kinarga na isang tao, inatake sa puso or high blood, no? Kinarga sa isang private, nag-hazard, nag-headlight, bumuelo ng patakbo at na-involve sa isang vehicular accident. It depends upon the situation. Kasi may mga situation naman na ang sasakyan is depende sa right of way lane. Kasi titinan din ng investigator ang ruling ng last clear chance. Last clear chance. Yan naman ang pinaka-importante dyan. Pagkita niya na ang right of way, kung sino may karapatan, ngayon kung nag-counterflow, emergency cases din naman yun, there are some instances na pag nagbangga, sabit talaga yan. Hell liable sila. Hindi naman kasi vehicle na ambulance. So yung tanong sir, kung private vehicle, emergency po ang karga, pwede ba silang mag-counterflow? Bawal yun. Bawal pa rin. Kasi, kahit emergency sir? No, kasi pwede ka sa same lane lang. Pwede ka mag-overtake, pero magka-counterflow ka, madidisgrasya ka. Kasi lalo na kung wide ng karsada, buti sana kung maintindihan nung opposing lane mo. Ang iba dyan, hindi naman magigibo yan. Ang sabi niya, I'm going to invoke my right on the right of way lane. Wala kang magawa. So, sa defensive driving naman natin, sir, magkaiba yun eh. So, sa defensive driving, dapat kung driver ka, kung nakita mo na ang sasakyan, kahit hindi emergency vehicle, emergency yung takbo. So, kung i-apply natin yung defensive driving method natin, sir, ano yung dapat gagawin ng isang driver? Kasi as a driver, defensive driver, the definition of defensive driver, it is the act of driving while preventing an accident despite the wrong action of others, aggravated by adverse condition. Katulad nun, nag-encroach siya sa lane ng isang yung talagang driver, nag-counterflow siya. Nag-counterflow siya. Nasasaktan niya na yun. Kung kaya niyang iwasan na lang niya. Kasi kung madidisgrasya rin siya, that will going to risk his life, mag-wave na lang siya. I-wave na lang niyang sa right of way lane niya. Kasi pag hindi siya mag-wave, baka isa pa siya sa biktima ng kuwan. Kasi hindi mo malaman kung what is the cause of the accident of that motor vehicle. Bakit nag-encroach sa lane mo? Ang unang isipin,
either the motor vehicle has a sabi natin na Emergency. contributory contributory accident. Meron yung mechanical defect, baka nawala ng brake, papasok talaga yan, mapipilitan yung cruise ng lane mo yan. At the same time, yun ang mga factor na bakit papasok ng lane mo. Kasi kung may hindi naman mechanical defect, hindi magpasok yan ng lane mo, may sariling lane. Maliban kung nakatulog, naka-idlip. Because 95% of human, 95% is involving accident is human error. Human error, 95%. So, sa pagmamaneho talaga sir, kailangan ng presence of mind. Presence of mind and condition ng driver. Condition ng driver. Kasi lalo na long distance, kailangan talaga. And also, dapat pakiramdaman mo yung paligid mo, di ba? Yes, lahat pakiramdam mo, 90 degrees ang kuwan mo niyan, ang scanning mo. Mga motor, ibang sasakyan, at saka yung mga tao na tumatawid. All of these, these are traffic hazard. Traffic hazard. Yan ang pinagawa niya, yung mga traffic hazard. Bantayan mo rin yan kasi hindi mo alam kung anong mga movement ng mga isip ng mga ibang driver. Ang iba kasi dyan is reckless talaga. Lalo ng mga taxi, mga passenger, delikado yan. Taxi, pagdating sa mga intersection, sisingit talaga yung mga taxi because they're after of their They're aftering the collection because of the fare. Arkila. Okay, so guys, klarong-klaro po, galing kay retired SPO3 Alon Asi, a former member of Highway Patrol Group and currently connected sa CTTMO and also teaching sa RMC sa mga criminology subjects. Sir, maraming salamat po sa pagdaan at sa pagbibigay linaw po doon sa issue kahapon na nangyari doon sa Ang Castillo, sa fire truck, and also doon sa post natin kagabi. Sir, thank you very much sir. Napakalinaw ng explanation ni Sir Asi, guys. So, ayun guys, ingat po tayo sa pagmamaneho. Be defensive driver always para safe po yung ating pag-travel. God bless everyone.